In the mountains of Malasag, a peaceful community lives to nature. Here, the Igaunon tribe continues to follow the traditions of their ancestors. Known as the people of the living mountains, they have lived in harmony with nature for generations. Today, we travel to meet them, listen to their stories, and learn about their way of life. Hi everyone, we are from Team Macagayan Yoro College. I am Ali and I am Jessica. Today we're honored to visit the indigenous group. So our goal is to learn from them, share their stories, and deepen our understandings of their cultures, covering their way of life, livelihood, tradition, and challenges. So join us on this journey of learning and discovery. Our journey starts in Carmen. To reach Malasag, we need to take 4 different rides. It will be a long trip, but we are excited to meet the indigenous people and learn from them. First, we need to take a jeepney to Ayala, then another to Cugman. As we go farther, the noise of the city disappears. The air becomes cooler, and we see more trees. Then, we take another jeepney to Malasag. The last ride is motorbike up a rough mountain road, bringing us closer to our destination. We've arrived at Cugman, Malasag, where the indigenous family lives. Before anything, we'll respectfully ask permission to interview them, ensuring we honor their culture. That's right, Miss Kadalapat. We also brought small groceries as a token of appreciation for their time and stories. Before the interview, we take part in a special ritual. The Igaunon seek permission from their ancestors before sharing their stories. Si Danilo Pino pa ba ng kauban kasi? Huwag natin may karoon para mag-interview sa inyo. Bahin sa naibal animation na dili sa mga lumad sa atong lugar. Maganda kayo, salamat sir sa paghatag ng interview at panahon sa tutuin kami mag-interview sa inyo ha. Unang pangutana sa iyo, ay sa inyong pangalan, kaila-ila ang inyong pamilya. May hapon salamat nga nakaabot sa mo din kami napili nga area community. Ako rin si Jude Garcia Binyar, akong president name from akong sa pagka-IP si Dato Masikan. Ako sa Igaunon na tribo, dili lang lumad sa generic name sa grupo o tribo nga nag-group kung apan kita din sa Cugman din napita mga tribo ng Igaunon, particular mismo sa Cagayan de Oro. Dini nagitminan na naimuyo sukat pa sa unang panahon sa kapigulangan o kaliwatan. Hindi na nagigsa wala pa nilahimong barangay Cugman, nahimong pa siyang tipik kabahin sityo sa barangay Busa. Number 2 is dapat kayo kaugalingon na dialekto or pinipinay mga limuwanit. Ang tumunggit nga ang ming kaog sa kadang tinulungan sa Mapananglit sa Igaunon o Binukid. Doon natin tayo mga tinulungan sa Mapananglit sa pagpangayo mga kataburan karon kay hapon man, so mayad na mahapon o mayad na salom, mayong buntag o mayad na daluman. Asa mandun na lugar ang inyong bibitanan o inyong mga katikilangan sa lugar? Sa una pa nga akong gitanangga pandemic research sa Bignana. Ang kaliwatan namo sa dili lugar, dili lang sa tamang bulan dito sa uban sa lananghit man ta. Ang sa amo ang lugar nga kaliwatan sa kanang Kabinyar o Kabinyaw Sara, so gikan kang ako man sa Linaw muna mo among pinaka great grandfather ang ako kagkapan
katudayon si mga kagulangan pa. So, mga 16 o 17 century, ang isis na sila din wala pa yabot ng mga Espanyol. Hapon po, ako dahil si Marilo Terocho. Ako po dahil si Danilo Pino. Ay hapon kami ninyo. Huwag na kami karoon para mag-interview sa mga kinabuhi sa atong lumad na lugar. Ano sa imong pangalan ko? Ay si Ami Sedalia. Nagtubo ko dira sa Manalo Beach nung lumad nun dito yung lugar kay diha dira na ako'y duwang kaanak. Kamagulangan kay 5 years old si Maiko Marilio, tapos ako babae na anak ko isa si Maika Marilio. Wala pa rin sila ng eskwela sa pagkakaroon sa arawan ko ng eskwela na sila. Akong partner wala din trabaho. Para sa imo, Teon, sa ka-importante ang edukasyon para sa imo. Siguro sila kung makahalampo sila is hayag hindi lang kauma-out like dili lisod sa ilang pagtrabaho naman sila nakalampos man sila kaya akong edukasyon is mo na ako ang kahayag number 1 sa akong kinabuhi sa pagkakaroon na wala tayo kahibalo less ang imong count sa ano yung pagpagita opportunity whereas kung makahuman dyan ka sa eskwela taas ang imong posibilidad yung mga mulambok kasi yung kinabuhi number 1 is education o kanitang knowledgeable ka kumbaga kanang madiskarte ka kaya kung knowledgeable lang ka in a way nga nakahuman ka sa eskwela di kung ka madiskarte wala ihapon ka so magpuyo din na sila duwa makalampos ka o eskwela o nakadiskarte sa kinabuhi isa din na siya mga kuan ka malambok mas ahead sa inyo mga naamo sa sitwasyon ng eskwela mo pag hindi ka dyan ang ginawa ha kaya kung gusto nyo mo na right path dapat tayo din mo sinso sa inyong ginabuhi para malamit pagsali kasi bata pa mo layo pa mo sa mga karalitang mga andasyon or kung ano ka mo prone magud mo dool mo diha every time na may buhato na decision so try to ask God for so ako na nalipay ko matagalan ko ninyong chance na maistorya sa inyo ha. This journey taught us a lot. We saw how they simply live, respect nature, and keep their traditions alive. Their way of life is different from ours, but it is full of wisdom and meaning. And that's a wrap. We hope this video will give you a glimpse into their life. Their resilience and strength are inspiring. We hope it sparks your curiosity to learn more. We encourage you to engage with indigenous communities in respectful and meaningful ways. Thanks for watching. Let's keep learning and working toward a more inclusive world.